Amen. Yan, salamat sa Diyos. At habang tayo naghihintay, tayo mag-aral ng salita ng Diyos. At 8:30 na. Okay. Hallelujah. Pero tayo muna umawit ng papuri sa Diyos. Tayo tumayo, tayo umawit ng papuri sa Diyos. Hallelujah. Awitan natin ang Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Hallelujah. Purihin ang Panginoong Jesus. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, sa umagang ito. Ang aming alay, Panginoon, ay magsamba sa tama at may awitin upang kaya namin aming parangal sa iyo. kalakasan na iyong binigay sa amin. Gawin mo kami sa aming pagbabasa ng iyong banal na kasulatan, ingatan at gawing makapangyarihan ito sa aming buhay, ang aming puso, ang aming isip, sa aming pagkakas,
at ikaw ang maghari sa umagang ito. Muli, maraming salamat at kung kami sa awal ng langit. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pray ng Diyos. Hallelujah. Yan, tayo magbasa at mag-aral ng salita ng Diyos sa aklat na tayo ba? Dalaw nga ng cellphone mo ba? Dapat ng Roma. Chapter 12 pala, 11 tayo na nakaraan, gagawin kasi yung 12 na discuss na natin. Pero ulitin natin, ubus kasi natin yung aklat ng Roma. Yan sa aklat ng Roma, chapter 12 na pala tayo. Yan. Roma chapter 12. Yun, pamumuhay Kristiyano. Ito'y natalakay na natin pero muli balikan natin sapagkat ito yung ating 11 tayo nung nakaraan sa Roma. Roma chapter 12. Yan. Sabi rito, pamumuhay Kristiyano. Yun yung topic niya. Yan, sabi rito, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin. Gasgas na rin ito Ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal, kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba sa Diyos. Ayan. Sabi rito ni Apostol Pablo, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin. Nakikiusap siya. Ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay. Yung ating mga sarili, nakikiusap si Pablo na ibigay natin sa Diyos na isang handog na buhay. Ano ba yung sabihin ng isang handog na buhay? Sa sarili niyong eksplanasyon, sa pagkakaintindi niyo sa bagay na yan. Sa inyo lang, sa inyong sariling naiisip, yung iaalay natin yung ating buhay bilang handog na buhay. Okay? Isang taong nabubuhay na merong pagpapasakop sa Diyos. Yan. Pagbibigay. Sasalang-alang ng buhay natin sa Kanya. Kasi sabi ni Jesus, kung gusto mong sumunod sa akin, pasaling mo yung pamato ko, kalimutan mo ang iyong sarili. Yung pagkalimot sa iyong sarili. Pagbibigay sa Diyos. Kaya kung aaralin natin ito, ako'y nakikiusap ialay ang inyong sarili bilang isang handog na buhay. Noong panahon ng Old Testament, pag nag-aalay sila, pinapatayan yung handog. Namimili yan ng mataba, walang sakit, maputi, panganay, malinis. Malinis. Kaya nga sabi nito, ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay. May kasunod siya, banal, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Noong panahon noon, Old Testament, nag-aalay sila sa Diyos, malinis. Okay? Malinis, walang kapintasan, walang sakit. Kaya sabi ng ibang bahagi ng kasulatan, nag-aalay kayo, mga bulag, kayo ng Diyos kasi ng ganon kapag naghahandog tayo. Kaya dapat malinis, yung ating mga buhay malinis na talagang ibinibigay natin sa Diyos. Kaya banal at kalugod-lugod sa Diyos. Kaya kalugod-lugod sa Diyos, yung mga bagay na malinis. Yan, makaba ng panahon na yun. Panahon, lalo na ng panahon ng kautusan ni Moses. Mga maputi, panganay, espesyal. Una sa lahat, una. Ibig sabihin, espesyal. Natatangi, pinaglaanan, pinaghandaan. Kaya yung pinaka-the best na handog, tandaan natin, kahit sa panahon natin ngayon, wala nang mga hayop kasi kapag kayong hayop na ang gagawin natin handog, mauubos, wala tayong pagkain.
Okay? Baka pati daga, ubos. Okay? Malinis sa atin naman, pag tayo naghandog, tandaan nyo to, huwag natin titipirin ng Diyos. Dapat special. Kasi ang pinakahandog natin ngayon, una yung buhay talaga natin. Kasi sabi ng Romans, yun talagang pinakadabis, yung buhay natin na dapat binibigay sa Diyos, yung paghahari niya. At kinakalimutan yung tayo at yung pinagkakatiwala sa Diyos ang lahat-lahat sa buhay natin. Sa literal naman, dapat talaga espesyal. Kagaya ng panahon noon, kung paano sila naghahandog sa Diyos ng mga hayop, pinatataba nila yun, naalagaan, malinis, walang dungis, walang sakit, walang kapintasan. Ganun din tayo sa buhay natin. Huwag tayo maghahandog ng mga tira-tira natin. Yung mga butal-butal lang, sa panahon natin, butal-butal lang eh. Sa totoo lang, mahirap maghandog sa Panginoon ng pinaka-the best eh. Pero yun ang sinasabi ng Diyos sa atin. Kung maghahandog tayo sa Diyos sa mga literal na bagay, yun espesyal. Meron nga ako dati nakasama, talagang grabe siya kung mag-offering eh. Talagang nagpapapalit pa siya ng malutong na pera. Dito sa church, kasama ko siya noon. Inobserbahan ko yung kanyang pananampalataya sa Diyos. Talagang ganun siya, napaka-selan niya pagdating sa pagbibigay sa Diyos. Bagamat hindi siya perfecto, pero pagdating sa paghahandog sa Diyos, napaka-halaga sa kanya noon. Yung pera niyang bulok, yung lumang papel, ayaw niya noon. Papabalikan niya yun ng bago. Kaya minsan pagkasama ko siya, parang ako nahihiya sa mga tindera eh. Kasi gusto niya yung bago. Wala ba kayo yung bago? Baka pwede palin. Siyempre, para naman tayo maselan masyado, hindi man tayo mayaman. Yun yung nararamdaman ko. Pero yung inisip-isip ko kung bakit niya kaya ginagawa yun, natuklasan ko, ginagawa niya pa yung para sa Panginoon. Dahil yun yung gusto niya, na may maibigay siya sa Diyos na espesyal. Ganun kung paano siya magpahalaga. Pagkat di siya perfecto, bilang isang Kristiyano, kasi gagaya natin, may mga kamalian. Pero sa parte ng pagbibigay, grabe, ang pagbibigay niya ng paggalang sa Diyos. Hindi ko sinasabing gayahin natin yun, pero yung style ng kanyang kaisipan, pwede natin makakuha tayo sa kanya ng good example. Ganun dapat tayo kung paano magpahalaga sa Diyos. Kasi sa ating buhay, sa totoo lang, pag naghandog tayo sa Diyos, yung mga tira-tira lang eh. Sa totoo lang, yung mga butal-butal lang ng pera natin. Kagaya nung sa templo, yung naghahandog yung isa na tinitignan ni Jesus yung mga naghahandog. Yung babaeng balo, 2.50 sentimo yung hinandog niya. Yung iba, nakita, yung iba, sabi ni Jesus, naghandog sila, mga butal lang ng kanilang pera yun. Mga butal. Kasi mayayaman sila eh, mga butal lang. Hindi nila binigay yung pinaka-the best. Pero yung babaeng balo, buong kayamanan niya na yun eh, 2.50 sentimo eh. Binigay niya sa Panginoon, wala nang natira sa kanya. Yun ay yung kabubuhay niya. Pero binigay niya sa Panginoon. Kasi yun kung paano niya itinataas ang Diyos. Yun kung paano niya itinagalang at yun kung gaano ka-special ang Diyos sa kanya. Pero tayo sa totoo lang, yung buhay natin, hindi talaga natin maibigay. Bagamat laging sinasabi itong verse na ito, hindi talaga natin maibigay yung buhay natin sa Diyos. Hindi natin kayang maghandog ng pinakatabi sa Diyos. Amen? Kasi maraming tao sasabihin, binigay ko na sa Diyos yung buhay ko. At tanong, totoo ba? Oo. Sa lahat ba ng pagkakataon, talaga present ka? Sa hirap at ginhawa, o sa lahat ng pagsubok ba, talaga nauuna mo ang Diyos sa buhay mo? Amen? Yung mga tanong na hindi na natin kailangan sagutin, tayo ang makakasagot ng sa sarili natin. Kasi tayo yung nakakaalam ng sarili natin. Yan yung ibig sabihin nun. Kaya nga mga kapatid, sabi ni Pablo, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa akin, ako yung nakikiusap na i-alay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Bakit? Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Kasi yun yung pinaka-the best na kinalulugdan ng Diyos na pagsamba. Yung pagbibigay ng buhay natin sa Kanya. Yung 100%. Yan. Bagamat hirap talaga kasi nasa katawan ng tao tayo, hindi tayo perfecto. Alam ng Diyos yun. Pero yung kaisipan natin, nababasa niya, yung damdamin natin, nababasa niya, alam ng Diyos yung struggle natin sa buhay. Hindi natin kailangan magsinungaling sa Diyos. Kaya nga napakahalaga ng humbleness, yung humility.
Nakagaya ni Jesus na bagamat siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang mabuhay kapatay ng Diyos. Siya'y nagpakumbaba at tiniis niya yung mahirapan sa mundong ito na hindi siya sanay. Kasi nasa spiritual siya biglang literal na buhay, magkakatawan tao ka, hindi ka sanay doon, mahirap. Pero dahil sa mahal tayo ng Diyos, sinikap niya yun. At pinakita niya sa atin bilang example. Kaya dapat nating ibigay ang pinakadabis natin, paglilingkod sa Diyos. Amen. Yan. Ialay natin ating buhay, banal na handog, sabihin pagkatiwala natin sa Kanya, ang lahat-lahat sa atin, at patayin natin yung ating sarili. Ibig sabihin, huwag tayo na ang may-ari sa atin, bigay na natin sa Diyos, hindi na tayo pagmamay-ari ng sarili natin. Kaya pagka tumingin ka sa salamin, lagi ko sinasabi ito sa Santiago, hindi na ikaw yung nakikita mo yung dati mong buhay, kundi si Jesus. Amen po ba? Naiintindihan naman ba yung konting explanation dito sa Roma 1? Yung pinaka-the best ibigay natin sa Diyos, yung ating mga buhay. Sa literal, dapat magkaroon tayo ng pinakamataas na angkas ng pagkaalam sa Diyos, ng pagsamba sa Diyos. Amen? At ayan, magaya ng Matthew 10:37. Ayan, dapat mahal natin ang Diyos number 1 kesa sa mga bagay na nasa palibot natin, maging sa ating magulang, sa ating anak, o sa ating mga pag-aaral, sa ating pangarap, sa ating mga luho sa buhay, sa luho natin. Mas mahal natin yung luho natin eh. Kaya lang kapag tatanungin tayo sa church, mahal niyo ba ang Diyos? Amen. Tataas tayo. Kaya tandaan niyo ito, ang buhay Kristiyano may kanta. Hindi hallelujah lang. Hindi amen. Hindi porket nag-amen na tayo, nag-hallelujah na tayo. Christian na tayo. Kasi kapag kami narinig tayo sa jeep, di ba? Nag-amen, amen. Uy, Christian yun. Di ba? Hallelujah. Kasi dialogue ng mga Christian, hallelujah. Meron nga akong kaibigang pastor, yun yung pronunciation niya. Hallelujah. Pero minsan tumitikwas pa rin siya. Kasi nasa katawan tao tayo. Ganon. Uy, Christian yun. Pag naririnig kaya, may kanta nun, buhay Kristiyano, hindi hallelujah lang, hindi amen. Hindi ganon. Merong pagbibigay ng buhay sa Diyos bilang banal na handog, buhay at kaaya-aya sa Kanya. Pinaka-the best. Yun ang totoo. Kaya sa lahat ng aspeto yun, maging sa lahat ng sitwasyon, kahit tayo nahihirapan, dapat talagang nabibigay natin yung buhay natin sa Diyos. Mahirap, pero kailangan natin gawin yun. Kagaya ni Jesus, sabi niya sa panalangin niya, huwag mong hintulot sa akin ang bagay na ito, pero huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. Dahil ganun, kahit hirap natin gawin yun, napakahirap, kailangan natin sakripisyo, mahal natin sa buhay, kailangan natin sakripisyo yung trabaho natin, yung pangarap natin, yung mga meron tayo, kailangan natin gawin yun para hindi masunod yung kalooban natin, kundi ang kalooban ng Diyos. Amen po ba? Ganun ang dapat natin gawin at nawa, magawa natin yun. Kaya huwag tayong maging buhay Kristiyano, puro hallelujah lang. Tandaan natin yan. Kailangan natin maging bahagi ng katawan ni Kristo. Yan ang ibig sabihin niya, Roma 12:1. Church. Ano yung church? Pamumuhay, fulo si Kristo, tayo ang katawan. Ba't napakahalaga ng church? Sa tingin nyo, bakit napakahalaga ng church? Saan na tayo maging church? Hindi kasi tayo maliligtas pag hindi tayo naging bahagi ng katawan ni Kristo na siyang ulo. Tandaan natin yan. Kaya napakahalaga ng pag-aalay ng buhay natin sa Diyos bilang buhay ng handog, banal at kalugod sa Kanya. Kasi hindi titira ang banal na espiritu na tatak ng ating kaligtasan kung hindi natin iaalay yung buhay natin kay Kristo. Kaya napakahalaga niyan na maging church tayo, na maging iglesia, na pang nabubuhay, ulo si Kristo, tayo ang katawan. At ano ang susi para maging church tayo? Para maialay natin yung buhay natin sa Diyos, ebidensya. Ano yung mga dapat natin gawin para mas maipakita natin na talagang binibigay natin yung buhay natin sa Diyos. Sa 2, sabi ron, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Ayan. Sa ating buhay, bilang mga tao nag-alay ng buhay sa Diyos, pangalawang hakbang natin, huwag na tayo makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan
ninyo ang kalooban ng Diyos. Kasi kapag hindi ka nag-iba, hindi ka nagbago, hindi mo makikita yung mas kahiwagahan ng Diyos. Hindi mo mauunawaan yung mga bagay sa espiritual. Yun po ang totoo. Kaya maraming mga Christian hindi nag-upgrade yung kanilang pananampalataya. Kasi ang totoo, tinanggap lang si Jesus sa salita. Hindi talaga sa puso. Kaya ang nangyayari, hindi namumulat yung espiritual na kanilang paningin. Espiritual na pandinig. Espiritual na damdamin na puso. Kaya hindi nila nakikita yung totoong kahiwagahan ng gospel ng mabuting balita. Yun yung topic namin sa Tarlac ng nakaraan. Kaya napakahalaga niya. Dapat yung totoong gospel, tanggapin natin sa buhay natin. Yung totoong Kristo. Yung totoo talaga. Yung tunay na tunay. Walang bahid, walang batid. Yan. Huwag kayong makiayon. Kasi kapag totoong gospel yung tinanggap mo, totoong Kristo yung tinanggap, hindi ka na talaga makikiayon sa takbo ng mundong ito. Bakit hindi ka perfecto, pero talagang hindi ka na makikiayon. Talagang mamumuhi ka nga sa gawa ng tao eh. At talagang sisikapin mo sa buhay mo na talagang mapanindigan ang gospel na yon sa iyong buhay. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Napakahalaga niyan na hindi tayo gumagaya sa iba, sa mga taong makasanglibutan. Kaya kasi natatakpan yung ating espiritual na pag-iisip. Hindi natin iniiba yung ating kaisipan. Paulit-ulit natin ginagawa yung isip natin na kagaya pa rin ng dati nating buhay. Yung tinalikuran nating bagay, binabalikan natin. Kaya mas lalong hindi natin naiintindihan yung mga bagay na espiritual. Ito yung sinasabi nun. Kaya hindi natin magawa yung mga bagay na naayon sa kalooban ng Diyos. Yan. Hindi natin binabago yung ating... Kaya sabi ni Pablo, huwag na kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Yung mga bagay na sinuko mo na sa Diyos, huwag nyo lang balikan yan. Mag-iba ka na. Mag-iba na kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Kagaya ni Jesus. Siya galing sa espiritual, namuhay siya dito sa literal. Pinakisamahan niya yung mga tao. Siningkap niya na yung bunga ng banal na espiritu, yung kahinahunan, pagpipigil sa sarili. Kung hindi niya ginamit yun, malamang, yung mga lumapas tangan sa kanya, patay lahat yun. Kasi Diyos siya eh. Kaya niyang patayin niya sa isang iglap lang eh. Pero hindi ang kalooban niya, kundi ang kalooban ng Ama ang nasunod. Makapangyarihan si Jesus eh. Kaya niya nga tumawag ng isang batalyong mga anghel eh. Hindi niya ginawa. Amen? Binago niya yung kanyang isip bilang Diyos, namuhay siya bilang tao. Kaya nga, bagaman siya likas sa tuloy ng Diyos, hindi siya nabuhay pantay ng Diyos, nag-iba siya ng kanyang pag-iisip, nagbaba siya ng kalagayan niya sa buhay kasi Diyos siya eh. Kasi kung hindi siya nag-iba, o baka pamarisan natin na hindi rin tayo mag-iiba. Tama? Kung hindi nag-iba yung anyo si Jesus, naging Diyos din siya, nung siya, sino yung pamamarisan natin? Tao lang tayo. Tama po ba? Kaya kailangan natin may modelo na dapat sundin at si Jesus yun, na nagkatawan mismo. Sabi nung dyan, naging tao ang salita at namuhay sa piling namin. Naging tao siya. Kaya bilang taong Diyos, na naging tao ang Diyos, meron tayong larawan, meron tayong inspirasyon, meron tayong dapat gayahin ng modelo. Walang iba kundi si Jesus yun. Mag-iba kayo para natin mas maintindihan ang mga spiritual na bagay na mas pahinabang sa ating mga buhay. Dapat huwag tayong makiayon sa takbo ng mundo ito. Mag-iba kayo. Okay? Kasama na rin natin yung mga uso-uso. Yan, sa ating buhay. Dapat hindi na tayo nakikiayon dyan kasi lilibangin yung isip mo niyan eh. Yan. At hindi na spiritual yung may isip mo. Puro luho na naman. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip para upang, sabi ron, maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos. Kasi dapat puro spiritual, kasi spiritual ang Diyos, spiritual din ang sasabihin ng Diyos sa atin, spiritual din dapat ang ating ginagawa. Kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niyan, ba kalooban ng Diyos sa buhay natin? Sa tao. Ano yung kalooban ng Diyos sa tao? Sino nakakaalam? Yung naisip nyo, tama yun. Sino ba yung nakakaalam? Anong kalooban ng Diyos sa tao? Ibig niya na ang lahat ay
Maligtas. Kaya nga bumaba si Jesus eh. Ibig ng Diyos na ang lahat ay maligtas. Kalooban ng Diyos ang lahat ng tao ay maging templo niya. Nadali niya sa kanyang kaharian pagdating ng araw. Kaya nga, pinabibigay sa atin ng Diyos yung buhay natin sa Kanya. Kasi ibig ng Diyos na tayong lahat ay maligtas. Yan ang kalooban ng Diyos. Na tayong lahat ay makipag-isa kay Kristo. Kaya tayong lahat na narito ay dapat maging modelo, huwaran si Kristo. At bilang bahagi ng katawan ni Kristo. Kaya itong Roman 12 na ito, pamumuhay ito bilang church, bilang iglesia, pamumuhay ulo si Kristo, tayo ang katawan. 3, dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin. Yan kalooban ng Diyos yung ibig niya na tayo ay maging church. Kasi walang church na hindi maliligtas, kaya ibig niya na lahat tayo maligtas. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa inyo, sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili nang higit sa nararapat. Yun, sabihin. Kasi pag binigay mo yung buhay mo sa Diyos, wala ka na dapat pag-aari sa sarili mo. Kaya sabi rito, huwag nyo nang pahalagahan ng lapis. Hindi nga niya nilubos eh. Dahil sa gandang loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa inyo, bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili nang higit sa nararapat. Sa halip, pakaisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayon ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Ano ibig sabihin ni Pablo rito? Bakit huwag na nating pahalagahan ng lapis yung ating sarili? Ano ba yung pananampalataya? Ano ba yung sukatan ng pananampalatayang binigay sa atin ng Diyos? Sino nakakaalam? Tama, pakita sa gawa. Ano yung dapat natin ipakita sa gawa? Lahat ng bagay na isip natin tama, pero ang sukatan nito, yung love, yung pag-ibig. Ano ba yung utos ng Diyos? Mahalin mo ang Diyos ng buong buhay, buong puso, buong pag-iisip, buong kaluluwa. Mahalin mo ang iyong kapwa. Kasi hindi mo mamamahal ang Diyos kung mahal mo yung sarili mo. Tama? Laging una ka. Hindi ka makapag-church, wala akong magandang damit. Mahal mo yung sarili mo, siya pupunta mo sa church. Mag-artista ka ba sa church? Di ba? Sino ba yung pinupunta natin sa church? Di ba yung Diyos? Dapat lahat ng mga magaganda, dapat iniisip mo sa Diyos. Ay, ito para sa Diyos. Ay, ito para sa Diyos. Hindi yung, ay, ano kaya susuotin ko sa Sunday? Kasi may church eh. Tama? Ay, ano kaya yung, ilalagay ko sa aking tenga. Di ba? Mga ganon. Ano kaya yung dadalhin ko? Dapat maganda. Lahat ng yun ay benepisyo ng ating sarili. Tama, hindi siya Diyos. Pero dapat, kapag iniisip mo ang Diyos, ano kaya yung gusto ng Diyos na pinakatamis ko dapat maibigay sa Diyos? Ay, dapat pala, wala akong maibigay sa Diyos na yaman. Ay, alam ko na. Aagahan ko na lang, maglilinis ako ng church para sa maganda, mag-participate ko dyan. Yan, mga ganun mga kaisipan na spiritual na dapat natin malaman. Yan o. Dahil sa kagandahan loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili ng higit sa nararapat. Sa halip, makaisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Binigyan na tayo ng Kristo sa ating mga buhay. Ngayon, ano ba si Kristo? 1 John 4:8, ang Diyos ay pag-ibig. Kapag nasa atin na si Kristo, meron tayong pag-ibig. Kaya yung pananampalataya natin, nabubuo sa pag-ibig. Okay? Kaya hindi na tayo makasarili. Hindi na tayo nabubuhay sa ating sarili. Hindi na tayo ang bida ng ating pelikula. Dapat si Kristo na ang bida sa pelikula natin. Amen? Yan. Kasi bakit? Nabubuhay na tayo sa pananampalataya ng pag-ibig. Amen? Pahalin ang Diyos ng una higit sa lahat at para mamahal natin ang Diyos, may pakitang mahal ng Diyos, dapat mahal natin yung ating kapwa. Kasi ang ibig ng Diyos, ang lahat ay maligtas. Kaya masabi ng Matthew 28:19-20, humayo kayo at ipangaral ang aking paghahari sa lahat ng bansa. Kasi yun ang gustong-gusto ng Diyos. Dahil mahal niya tayong lahat. Kasi yun nga kung bakit siya dumating. Kaya anong dapat natin gawin? Para makita natin mahal natin ng Diyos, mahalin natin ang ating kapwa ng nararapat, ng kagaya, ng pagmamahal natin sa ating sarili.
Kung paano natin ninanais ang kaligtasan sa ating buhay, dapat ganun din natin ninanais iligtas yung ating kapwa. Ang tanong, nagagawa ba natin yun? Mahirap, di ba? Kung hindi pa, pag-pray natin sa Diyos na mamahal natin siya ng higit sa nararapat. Amen? At ang susi, huwag tayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba tayo sa pagbabago ng ating pag-iisip. Kasi kapag hindi tayo nagbago ng pag-iisip, hindi natin makikita yung hiwaga ng gospel na yun. Amen? Tama po ba? Subukan nyo, huwag baguhin yung isip nyo, ganun pa rin. O ngayon, nakikita nyo ba yung mga dapat natin gawin? Hindi, di ba? Puro sarili natin yung gusto nating maliligayahan. Lagi tayong maganda, tayo yung magaling, tayo yung bida, tayo yung napapansin, tayo yung espesyal, tayo yung hinahangaan. Tama? Tama po ba? Ang tawag ng pride. Kaya yung hindi iglesia, hindi ganun ang gawain ng iglesia. Amen? Ang iglesia, nabubuhay, ulo si Kristo, tayo katawan. At hari siya doon, at siya ang espesyal, siya ang dakila, siya ang naitaas. At tayo naglilingkod sa Kanya. Pero tutusin, hindi naman dapat, hindi naman yun talaga ang tungkulin dapat natin yung paglilingkod. Kaya lang yun, pribilehiyo natin yun. Bilang pagpapasalamat sa Diyos, dapat kusa natin ginagawa yung paglilingkod. Dapat nga, hindi na yan tinuturo. Ginagawa na lang natin yan, lalo na ngayong nakakilala tayo sa ating Panginoong Jesus. Yun ay para sa akin. Para sa akin. Pag-aaral sa akin. Para sa akin. Yung paglilingkod, para sa akin hindi yan talaga obligasyon natin na binigay ng Diyos. Pribilehiyo natin na dapat kusang gawin. Dahil sa dakilang bagay na ginawa niya. Para sa akin yun hindi ko sinabi ng Bible yun. Yun ay para sa akin. Dahil yun yung nakikita ko buhat sa aking pag-aaral. Sa sarili ko. Yan. Yun kung paano ko inilalarawan yung paglilingkod. Hindi ito obligasyon na binibigay ng Diyos sa akin. Kasi para sa akin, pribilehiyo yun na pwede natin magawa para masigit natin mapaglingkuran ng Diyos na maipakitang mahal natin siya. Kaya sabi sa kanta, kulang ang salita, kulang ang tula upang ipahayag ang kadakilaan mo. Di ba? Buti nga may awit Dahil sa awit, nakapaglingkod na rin tayo sa Diyos at nakakapag-express ng ating nararamdaman. Kasi hindi kasya yung thank you na salita para sa Diyos. Hindi kakasya yung Lord, thank you. Hindi kasya yung thank you. Higit pa sa thank you. Amen po ba? Ang medyo ipagpaumanin lang ninyo kasi medyo talagang malalim ang salita ng Diyos at medyo may puro talaga. Kahit ako man, parang nasasaktan ako sa aking pinapahayag. Ang daming pagkukulang na ipinahayag. Kaya nga nung nasa Tarlac kami, parang ngayon lang ako na born again Yung nakikinig ako sa mga nagtuturo. Ang dami ko palang pagkukulang. Lord, sorry. Parang ngayon lang ako uli nakakilala sa iyo. Ang daming mga bagay na tinuro ng Diyos at mga maling bagay na nagkulasang ko doon. Na mga pagkukulang, na mga mali pa na dapat baguhin sa buhay ko din. Kaya time na yun, para din akong yung oras lang na yun nabuborn again. Kaya salamat sa Panginoon. To God be the glory. Yan. 4. Kung paano ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ng gawain ng bawat isa. Kasi ito yung church, ulo si Kristo, tayo katawan. At bilang mga katawan, kasi ang church katawan ni Kristo na siya ang ulo. At sa katawan may mga bahagi dyan. Sabi rito sa 4, kung paano ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ng gawain ang bawat isa. Sa isang katawan may mga bahagi at iba't iba ang gawain nun. Halimbawa, kamay, iba yung gawain ng kamay. Yung paa, iba rin yung gawain ng paa. Yung mata, yung ilong, yung bibig, yung tenga, iba-iba. Pero sila ay bahagi ng katawan. Gayon din naman kahit na tayo'y marami. Kahit na tayo'y marami sa isang iglesia. Tayong mga tao na pinaghaharian ni Kristo sa ating mga ulo. Gayon din naman, tayo'y tinutukoy nito na isang katawan ni Kristo kasi tayo marami na katawan ni Kristo kasi ilan tayo dito. Kahit na tayo marami, nabubuo tayo sa isang katawan. Si Kristo at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Tayong lahat bahagi tayo ng katawan ni Kristo. Since tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos.
Kaya gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita sa pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Magturo ang kamanggap ng kaloob sa pagtuturo, magpalakas ng loob ang may kaloob sa pagpapalakas ng loob. Kung pagbibigay ang iyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Kung pagkakawang gawa ang inyong kaloob, gawin ninyo iyan ng buong galak. Maging tunay ang inyong pagmamahalan. O, doon na muna tayo sa 8, hanggang 8 lang tayo. Muna. Kung paano ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi ng magkakaiba ng gawain ng bawat isa. Ibig sabihin, ang bawat taong ginawang church ng Diyos ni Jesus, na siya ang ulo, ay dapat mayroong bahaging ginagampanan. O una, ulitin ko lang sa umpisa, ang church ay napakahalaga kasi hindi tayo mapupunta sa kaharian ng Diyos kung hindi tayo mabubuhay ng bilang church, bahagi ng katawan ni Kristo. Ang ibig sabihin ng bahagi ng church, ulo, si Kristo na naghahari sa atin. So, ibig sabihin, kailangan natin paghariin si Kristo ng buo sa ating mga buhay upang paakyat tayo sa kaharian ng langit. At para maipakita natin na tayo'y church na, nag-iiba tayo ng ating kaisipan. Yun sa Roma 12:2. Para mas higit natin maintindihan yung mga bagay na dapat natin gawin. At kapag nag-iba na tayo ng ating mga isip at naintindihan natin yung mga bagay na dapat natin gawin, magiging parte na tayo ng katawan at ito na yung gagawin natin. Bilang bahagi ng katawan, meron tayong iba't ibang gawain na dapat gampanan. Kaya napakahalaga nito Kaya nga may nagtanong sa akin, Pastor, okay lang ba yung doon lang kami sa bahay lang, sa TV, sa online? Yun nga, yung kanina nag-live ako yun din. Kasi may nagtanong talaga. At meron din ako naririnig ng mga Christian na nakukontento sila sa panonood lang ng TV. Gaya nung Sunday, mayroon tayo na bisita, nanonood naman daw siya ng TV. Okay yun, kung walang problema doon. Pero ang problema kasi, paano mo masasabing bahagi ka ng katawan ni Kristo kung yun ang gawain na ginagampanan mo sa buhay mo? Tama po ba? Paano mo matitrain ang iyong sarili na maging epektibong iglesia? Bahagi ng katawan ni Kristo. Kung nandun ka, saan ka naghahandog? Saan ka naglilingkod? Paano ka dadalo sa pagtitipo na sinasabi ng banal na kasulatan? Paano ka makikibahagi sa kahinaan ng iyong mga kapatiran, ng mga kapatid mong literal? Nakikilala mo ba sila kung wala kang kasama sa iyong ginagawang paglilingkod sa Diyos? Paano ka nakikisimpatya sa kalungkutan na nararamdaman ng brothers and sisters? Tama mo ba? Kaya hindi mo masasabing tama yung gano'n. Kaya maganda, yung bagay na yan kung ikaw ay nagpapalakas ng iyong pananampalataya. Kasi faith coming by hearing and hearing the Word of God. Lalakas yung pananampalataya pag naririnig mo yun. Kaya lang, ang problema, may nakikinabang mo sa pananampalataya mo na yun kung ikaw lang ang lumalakas sa pananampalataya. Eh paano yung utos na kumayo kayo at gawin yung alagad ng lahat ng tao sa buong daigdig? Medyo hindi may question doon na ating Kaya hindi ko sinasabing mali, pero napakahalaga na meron tayo talagang literal din na iglesia na kinaaniban, na kinainiban, na kinasasamahan para mas ipakita natin ang pagiging bahagi ng ating iglesia bilang katawan ng Kristo. Amen? Amen po ba? Yan. Kasi dito maipakikita natin yung parte at ituturo sa atin yung mga bagay na dapat natin gawin at hindi lang yun talagang magagawa natin yung nakakalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya isipin natin itong maigi dahil ito yung napakahalaga. Kaya kung paano ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at pagkakaiba ng gawain ng bawat isa, gayon din naman kahit tayo marami, nabubuo tayo sa isang katawan ni Kristo. At tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Kasi dito nakakapagbalakasan tayo at nakakapagdamayan sa isa't isa. At posibleng literal natin na i-practice ang ating pananampalataya. Tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos, kaya gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Ngayon, kung hindi mo ginagamit yung kaloob na yun, paano mo nasasabi yung sarili na bahagi ng iglesia? Amen po ba? Ayan, tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya.
Paano gagamitin yan kung wala kang church na pinupuntahan at pinapaglingkuran na bilang ulo mo sa Kristo? Amen? Paano ka makikibahagi sa iba? At ang pinaka-struggle pa ron, paano ka makakakuha ng lakas kung yung mga nasa paligid mo hindi mo kapareho ng pananampalataya? Tama po ba? Kaya napakahalaga nito dahil dito tayo nakakapagpalakasan, meron tayong pare-parehong paniniwala at pananampalataya, pananaw, at meron tayong isang Diyos na nangangalaga sa atin. Kaya napakahalaga nitong literal din na church. Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo, magturo ang tumanggap ng kaloob sa pagtuturo. Pagpalakas ng loob, ang may kaloob sa pagpapalakas ng loob, kung pagbibigay, ang inyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Kung pagkakawang gawa, ang inyong kaloob, gawin ninyo iyan ng buong galak. 9, maging tulay ang inyong pagmamahalan. Kasuklaman ninyo ang masama at pakaibigin ang mabuti. Maging tunay ang ating pagmamahalan. Yan, kaya nga yun ngayon kanina, di ba, yung buod ng kautusan, pagmamahal. Pero dapat gawin natin tunay yun. Una, siyempre sa Diyos. Kapag totoong mahal natin ng Diyos, talagang lahat yan, magiging totoo din na yung pagmamahal na ating binibigay. Sa totoo lang. Kaya mahalin natin ng tunay talaga ang Diyos. Kasuklaman ninyo ang masama at pakaibigin ang mabuti. Magmahalan kayo bilang tunay na magkakapatid at pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Kaya kung ano yung binibigay na pagpapahalaga sa atin ng iba, ibalik natin sa kanila ng higit. Kung ano yung tinanim, yun ang aanihin. Kaya kapag nagtalim ka ng mabuti, mabuti rin yung ibabalik niya. Kaya ang sabi lang dito, magmahal tayo bilang tunay na magkakapatid at pahalagahan ninyo ang iba. Kaya kung papansinin natin sa Biblia, sa salita ng Diyos, puro pagtalikod sa sarili talaga. Kasi ang pagmamahal sa sarili, kasi pride po yun. Yung pag tayo yung sentro ng aking buhay, pride talaga yun. Kaya dapat ang sentro natin, yung pag-ibig si Jesus. Pag si Jesus yung sentro mo, ano yung mga bagay na may iwasan mo na negatibong bagay sa buhay mo? Sino ba pwede magbigay ng isa? Ano yung mga negatibo natin, mga may iwasan? Kakakian sa ating buhay. Kapag may pag-ibig tayo, yung literal na naisip mo, pag may, halimbawa, yung puso mo, punong-puno ng pag-ibig, ano yung mga bagay na hindi mo magagawa, yung may iwasan mo? Ayan, wala, o baka sarili. Bakit pagmahal mo kasi, pag may pagmamahal ka, parang hirap na magkasala. Hindi ka magkakasala. Tama? Hindi ka magiging makasarili. Kasi isa sa part ng pagmamahal, pagbibigay eh. Pagpapaubaya, pagparaya, pagpapakumbaba. Lahat eh. Katangian niya, kaya nga sa 1 Corinthians 13, yan yung pinakadakila, yung pag-ibig. Sabi doon, makapagsalita man ako sa wika ng mga anghel. Talakay natin 1 Corinthians, medyo maaga pa naman. 1 Corinthians chapter 13. 1 Corinthians chapter 13, sabi ron, makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao. Wika natin, iba't ibang lingwahe. Japanese, Amerika, Korea, ano pa, lahat. Israel, ano pa. Makapagsalita man ako sa wika ng mga tao, ang dami mong naiintindihan wika. At ng mga anghel, o nakakapag-speaking of tongues ka pa. Speaking of tongues, to wika ng mga tao. At, may ibig sabihin, separate siya. Hindi siya wika ng mga tao. Talagang may wika ang mga anghel, spiritual. Sino ba ang anghel? Hebreo. Sila yung mga espiritu dinala para tulungan ang mga maliligtas. Hebreo 1. Mababasa natin yan doon. Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao, ito yung lingwahe natin, Pilipino, lahat ng mga wika, at ng mga anghel. May mga nagtatangs, kaya nga sa Tarlac marami nagtatangs doon. Yan, naririnig natin yan doon. Kung, pero, may kung. Tandaan niyo yung salitang kung ha. Kung, ibig sabihin, pwede kang magsalita ng mga yan eh. Na wala kang pag-ibig. Kung wala naman akong pag-ibig, kung lahat ng bagay na yan ginagawa mo, kung wala kang pag-ibig, sino yung pag-ibig? Si Kristo. Ang Diyos ay pag-ibig. 1 John 4:8. Para lamang akong kampanang umaalingaw o pompiang na kumakalampag. Kung ako
ako man ay may kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos, nakangangal, nagpapahayag, at umunawa sa lahat ng hiwaga, nakakapagpaliwanag ng mga ito, nakakaunawa. Kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at ng malaking pananampalataya, o pwede ka rin may pananampalataya, pero wala kang pag-ibig. Na ano ba't nakakapagpalipat ako ng mga bundok, ngunit kung wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Diba? At kung ipamigay ko man ang lahat ng aking ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, you can give without loving kasi, but you cannot love without giving. Kaya pwede ka magpamigay mo lahat ng ari-arian mo kahit hindi ka naman umiibig. Pwedeng pakitang tao lang, pwedeng pasikat lang, di ba? Pwedeng gusto mo lang, pwedeng dahil may pride ka lang. Ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. Ang pag-ibig, katangian niya, ang pag-ibig ay unang matyaga, sabi rito, magandang loob, hindi maiinggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Ayun na yung mga katangian niya. Dapat matyaga ka. Matyaga ba tayo? Kung talagang nasa atin si Kristo na pag-ibig, maganda ba ang ating kalooban? Hindi ba tayo naiinggit sa iba kapag may nakukuha yung iba? Iba natin si sister, tapos lilibakin natin siya. Lalo na kapag nakatalikod siya, dapat wala tayo nararamdamang gano'n. Kasi ang Diyos nakikita yun. Kaya ang buhay Kristiyano, hindi hallelujah lang, hindi amen. Hindi mainggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Yan, hindi humble kagaya ni Jesus, bagaman siya Diyos. Hindi magaspang ang pag-uugali. Hindi makasarili. Yan, laging mapagbigay. Hindi, hindi tinitipid ang church, hindi tinitipid ang Panginoon. Dapat nauuna. Yung luho. Sa luho to Sa totoo lang, maraming maluluho Mas malalaki pa yung ginagastos nila sa luho nila. Pero pagdating sa Panginoon, nag-iisip, ang tagal mag-isip, parang ayaw bumulot, parang gano'n. Kung tayo gano'n sa Panginoon, nakikita tayo ng Diyos. At hindi tayo pwedeng magtago, pero sa ibang bagay, active tayo. At kaya natin bumili ng mga mamahaling gamit pagdating sa Panginoon, nakukulot yung dito natin. Parang ayaw natin pag-usapan yung pag-sharing, pag-share, may anniversary tayo. Parang ayaw yung, minsan nawawala pa yan, mawawala sa eksena, gagawa ng ibang gawain para makatakas sa, ikaw magkano ka. Sa totoo, ayaw ko talaga ng gano'n, sa totoo lang magkano ka. At sa totoo, ayaw ko kung meron lang din naman, sa totoo lang kung loobin ng Panginoon. Hindi na dapat tayo mag-ganon Magkusa na tayo diba? Sige, sagot ko na yan, okay na. May problema ba tayo, pastor, sa, meron po, pastor, sa financial, okay, sige, wala tayong problema. Dapat ganon Kasi Panginoon yan Dapat i-alay natin ang ating mga buhay bilang banal na handog buhay at kalugod-lugod sa Diyos. At lalo na kapag tinugon niya tayo sa ating mga pangangailangan, dapat lalo tayo maging agresibo. Kaya lang yung iba, pag mga Christian napapansin ko, kapag lalo silang tinutugon ng Diyos sa kanilang pangangailangan, lalo silang unti-unti nawawala. Mali, dapat lalo tayo maging agresibo para mas lalo pa nating maranasan yung mga bagay na dakila na gusto niya pang iparana sa atin. At kung hindi man tayo tugunin ng Diyos kagaya nila Meshach, Shadrach at Abednego, hindi pa rin dapat tayo sumamba sa ibang Diyos. Kung tayo may baon sa mga suliranin sa buhay at kahit anong panalangin natin na parang hindi tayo naririnig, huwag tayo titigil. Baka kasi yun ang ginagamit ng Diyos para mas lalo kang i-drain yung pananampalataya ko. Kagaya nila Meshach, Shadrach at Abednego, sabi niya, mahal na haring Nebuchadnezzar, ginagalang namin at kayo at wala kaming masasabi patungkol sa kadakilaan ninyo. Pero kahit anong mangyari, hindi kami sasamba sa ribultong ginto na pinagawa ninyo. Kahit ikamatay pa namin, kahit hindi pa kami tugunin ng aming Diyos, hindi pa rin kami sasamba sa ribultong ginawa ninyo. Amen? Kung sakaling may karamdaman tayo at hindi tayo ng pagaling ng Diyos, huwag tayong manghihina. Kung saan may gusto tayo at hindi binigay, huwag tayo manghihina. Malay natin kung sinusubukan lang yung ating pananampalataya ng Diyos. Amen? Kaya lalo tayo mga agresibo, lalo lang binibigay ng Diyos yung lahat ng ating mga pangangailangan. Magsikap tayo pang maigi at sikapin natin triplehin. Ipakita sa Diyos yung pinaka-the-best. Appreciate natin yung pagpapala niya sa buhay natin. Yun yung sinasabi rito.
Yan. Hindi magagalit na mapagtanim sa kapwa ay pag-ugali, hindi makasarili. Hindi magagalit din o mapagtanim sa kapwa. Hindi niya ikinatutuwa ang gawain ng masama. Ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Yan ikinagagalak ang totoo. Kaya dapat yung sa Revelation 21 kasi yung mga sinungaling mapupunta yung sa impyerno sa totoo lang. Akala lang natin walang kasi tayo ang nakakaalam sa sarili natin, sa ating isip Pero sa totoo, alam ng Diyos ang lahat ng bagay na meron tayo. At tandaan natin sa Revelation 21:8, malagim ang nasasapitan ng mga duwag ng mga hangal, nagpapasasa sa suklam-suklam na kahalayan, ng mamamatay tao, ng nakikiapid, ng sumasamba sa Diyos-Diyosan, ng mga mangkukulam, at ng mga sinungaling. Yung mga sinungaling, kaya maging tapat tayo sa Panginoon. Lalo na sa mga lingkod din ng Diyos. Sa totoo lang, sa mga lingkod, isa pa yun na nadaanan lang din sa tablak. Kaya sabi doon, mahalin natin yung mga, hindi ko sinasabi ito dahil lingkod ako ng Diyos. Sinasabi ko ito para makaiwas tayo din sa puot ng Diyos. Sa totoo lang. Galang natin ang mga lingkod ng Diyos. Mabuti man yan sa paningin natin, kung may mga negatibong man yan nakikita tayo, igalang natin sila at mahalin, tulungan natin sila kung kinakailangan, huwag tayo magsisinungaling sa kanila. Kasi sa totoo lang, kami yung nagiging source ng pananampalataya ninyo sa Diyos. Huwag nyo kami tingnan pag nangangaral, tingnan nyo kami Diyos ang dapat nakikita. Hindi para gawin kaming Diyos ninyo, kundi para ginagalang at minamahal nyo yung Diyos na binigay kami para sa inyo, para palakasin yung pananampalataya ninyo. Sa isip, sa litaan, sa gawa, sa totoo lang, maraming mga bagay tayo dapat ayusin ko. Nakita ko doon, nung nag-aaral kami, ang laki ng pagkukulang ko sa Diyos, kaya anong ginawa ko, Lord, sorry po. At nawa, alubusin mo, nawa na masikit ko pa maintindihan at maunawaan yung mga lihim pa na gusto mong ibunyag sa akin sa pamamagitan ng iyong banal na salita. Kaya magpakumbaba, imbis na magaling, magtampo, magsisi, rebelde, manghina, bumangon at tanggapin ang lahat ng ating mali, magsimula ng panibagong pananampalataya na nakaayon sa kagandahang loob ng Diyos. Yun ang dapat nating gawin ngayon. Hindi niya kinatutuwa. Ito kasi yung mga katangian ng pag-ibig, hindi natutuwa sa mga gawain masama. Ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagpatawad, kagaya mapagtiwala. Kaya nga sabi ng Bible, di ba rin ang kayo na yung inaapi? Kayo na yung pangit, kayo na lahat ng mga kasiraan na sa inyo na. Kayo na lahat, walang halaga sa mundong ito. Sinasabi ng tao yan, okay lang, huwag tayo magagalit. Kasi yan ang mapagpatawad, mapagtiwala, pulo ng pag-asa at mapagtiis hanggang wakas. Dapat mapagpahayag tayo. Matatapos ang kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos, titigahin ang kakayahang magsalita sa iba't ibang mga wika, mawawala ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang hanggan. Yan, hindi palabos ang aking kaalaman at ang kakayahan nating magpahayag ng mensahe mula sa Diyos. Kasi marami pa tayong mga dapat malaman. Kasi kung minsan kala natin, lahat alam na natin. Pero sa totoo lang, ang hirap pala talagang maligtas. Yan yung unang bagay na higit kong naintindihan. Sabi pag-aaral ng 3 araw. Hirap talaga maligtas sa totoo lang. Akala natin madali, sasampalataya lang tayo kay Kristo. Madaling sabihin, sa totoo lang, pero napakahirap. Ano dapat natin gawin? Ialay natin ang ating mga buhay bilang banal na handog buhay at kaaya-aya sa Diyos. Yan ang pinaka-the-best. Pag inalay natin yung kahabagan tayo ng Diyos at magagawa niya maghari sa ating mga buhay bilang ulo at tayo bahagi ng kanyang katawan. Kaya nakinuturo ni Pablo ng Roma 12. Magpakasipag kayo. Wala muna sa magmahalan kayo bilang tunay na magkakapatid at pahalagahan ninyo ang iba na higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Magpakasipag kayo. Maging masipag tayong lahat. At huwag maging tamad. Paano kaya ito? Sa ating magpaglilingkod sa Panginoon ngayon, masipag tayo. Ako din Sa totoo lang, tinatamad din ako Kaya sabi ni Pablo, sabi ng Diyos, sa buhay ni Pablo, maging masipag tayo. Agresibo dapat tayo sa paglilingkod natin sa Diyos. Pakita natin na tunay nga talagang siya na ang ulo natin. Huwag maging tamad. Buong puso kayo maglingkod sa Panginoon. Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapigatian at palaging manalangin. Tumulong
Tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatiran. Ito yung isang bagay na hindi natin kaya gawin kapag wala tayo sa church, pag wala tayo sa iglesia na pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Tumulong kayo sa pangangailangan. Wala tayong pagtulong. Kasi kung ikaw lang, kung wala tayo sa TV, sino yung tutulungan mo dun? Di ba? Paano mo makikita yung problema nila doon sa panambahan nila doon sa pinanonood mo? Tama? Kung dito ka, nandito ka sa church, kita mo si pastor, ano ba yung buhay ni pastor, si sister kaya, may pamasahin ba yan? Si brother kaya, baka may mga suliranin rin yan. Nalalaman mo, buhat sa mga pagkikwento sa patotoo, tama? At ngayon, nakakabahagi ka bilang katawan ni Kristo sa kanila. Kaya napakahalaga nito. Kaya hindi natin dapat baliwalain. Kaya yun yung sinasabi ng Diyos. Sabi rito, magpakasipag kayo, 11, huwag tayo magiging tamad. Kasi yun yung trabaho natin bilang Christian. Buong puso kayo maglingkod sa Panginoon. Buong puso, huwag tayo magtira buong puso. Magala kayo dahil sa inyong pag-asa, magtyaga kayo sa inyong kapitid sa ating mga kahirapan. At lagi tayo manalangin, dalangin natin sa Diyos yan kasi hindi tayo iiwan, pababayaan ng Diyos. Huwag natin unahin yung sarili natin. Okay? Yung sarili natin, ang gusto sabihin nito, ibigay natin sa Diyos. Kasi kagaya nung magkapatid, yung alibuguhang anak at saka yung isang anak kapatid niyang panganay, ano yung nangyari doon? Yung alibugha, kinuha yung mana niya, umalis ng kanilang bahay, naiwan yung kapatid niya doon. Tapos siyempre, nilaldas niya yung mana niya, kinuha niya na eh. Tapos nagutom na siya, tapos naisip niya, uwi na lang ako kasi mas masarap pa yung pagkain ng mga katulong namin kaysa kinakain ko ngayon. Umuwi siya at nakita siya ng ama niya, ang ginawa ng ama niya, kinakay yung pinatatabang buya, yung pinaalagaan ng matabang buya, kinakay dahil bumalik siya. Ngayon yung panganay na kapatid, yung kapatid niya nagselos. Bakit ako? Lagi mo kasama, hindi mo man lang ako napagkatay ng buya. Sabi niya gano'n. Sabi ng tatay niya, hindi mo ba sapat sa iyo ng lahat ng akin ay sa iyo? Tama po ba? Nakukuha niyo yung istorya? Sinasabi ng tatay niya doon sa anak niya na matanda na yon, bakit ka naiinggit doon sa kapatid mo, nagsiselos ka pa? Dahil lang ba pinakatay ko yung buya na pinatataba para sa kanya? Dahil ba siya ay makasalanan? Huwag ka dapat magsiselos. Bakit? Kasi sa habang panahon kasama kita, hindi ka nahihirapan. Tama po ba? Tayo din sa Diyos ganoon. Kasama na tinanggap natin si Kristo, kasama natin siya sa ating buhay. Kaya huwag na tayo magselos sa napapala ng ating kapatid na natatanggap ng ating mga kapatiran. Huwag na tayo nag-iingit sa kanila. Bakit? Habang panahon ka ng kasama ng Diyos eh. Kaya siya ginagawa ng Diyos ng bagay na yun kasi karapat dapat siyang bigyan nun dahil baka mamaya mawala na naman siya sa kawan kasi mahina yung pananampalataya niya. Amen! Ganun yun. Kaya ganun ang sistema din ng spiritual. Kaya buksan natin yung ating mga isip at puso. Kaya napakahalaga niyan. Yan. Tumulong tayo sa pangangailangan sa mga kapatiran at sa patayan na magtiyaga kayo sa inyong kapagitiwan at palaging manalangin. Tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatiran at patuloyin ninyo ang mga taga-ibang lugar. Idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Yan, kaya nga sa Matthew chapter 5, yan sa devotion namin nung Sabado ng umaga. Mapalad ka kung ikaw ay kinukutya ng dahil sa pagsunod sa akin kasi katibayan niya na talagang anak ka na ng Diyos na talagang Christian ka na. Idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo kaya hindi na tayo gumaganti kapag baka may marunong tayo gumanti. Pagka may nagtampo sa atin, magtatampo din tayo. Pagka may lumain sa atin, lalaitin din natin sila. Di ba? Ayun yung sistema natin eh. Kapag sinimangutan tayo, sisimangutan din natin sila. Hindi na tayo dapat gano'n. Tama? Sabi rito, idalangin ninyo ang mga umusig sa inyo. Ibig sabihin, ipanalangin na, idalangin ninyo sila at huwag sumpain. Makigalak kayo sa mga nagagalak at makitangis sa mga makiramay tayo sa isa't isa. Magkaisa kayo ng saloobin, huwag kayong magmamayabang, sa halip makisama kayo kahit sa mga dukha at huwag din tayo mamimili ng ating pakikisamahan. Huwag ninyong gantihan ang masama, sikapin ninyong mamuhay ng marangal hanggat maaari makisama kayo ng mapayapa sa lahat ng tao. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Iyon. Ipaubaya ninyo iyon sa Diyos.
sapagkat nasusulat, akin ang paghiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoong Hesus. Alam niyo ba kung bakit dapat hindi natin ginagantihan ang ating kapwa? Kasi kawawa naman sila. Gagantihan mo pa siya, ang Diyos na nga ang gaganti para sa kanila, para sa iyo, at siguradong malagim yung bagay na yun. Amen? Kasi meron tayong consequences sa totoo lang. Lahat ng bagay na ginagawa natin, lalo na sa church, sa mga lingkod ng Diyos, sa Diyos, mabigat ang kaparusahan na mapapala natin doon. Kaya matakot tayo, sabi ni Solomon. Matakot ka sa Diyos at sumunod ka sa kanyang mga utos. Kapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Si Jonas nga, nung sumuway sa Diyos, tinapon sa dagat eh. Nilamon ng balyena eh. Sa pagalinhangang paglalarawan, kahindig-hindig na bagay ang nangyari sa kanya noon. Kung baga sa salitang pagtao, napakamalas niya sa totoo lang. Yun ibig sabihin noon, yung tinapon siya sa dagat. At nilamon siya ng balyena. Sa totoo lang. Kaya sa atin kasi, lalo na may mga bagay tayo nagagawa sa Diyos, mabigat talaga. Kaya isipin natin, pag may mga taong gumawa sa atin ng di magawa, huwag na tayo magiganti. Panalangin na, Lord, tulungan niyo siya sa halip na parusahan. Huwag niyo siyang parusahan. Bagpos, imulat mo kanyang isip para maintindihan niya kung paano ang tunay na maglingkod sa iyo. Kaya sa mga tao, sa palibot natin, ang mga pinagkutya sa atin, pag-pray natin sila, hindi kasi nila alam yung sistema ng paglilingkod natin kasi nakasara yung kanilang spiritual na mga mata at kaisipan. Yun yung sinasabi ng aklat ng Isaiah. Kung nagulat lang sana yun, hindi sana nila gagawin yun. Eh, kaso nakasara, kaya nga tayo naman, tayo yung magpapasimula dapat buksan yun. Paano? Intindihin natin sila at gantihan ng mabuti ang masama, sabi rito. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti, pabayaan ninyo iyon sa Diyos. Marami na akong nakita sa saksiyan niya, gumanti ang Diyos. Yung doon sa amin, sa Agape pa yung church namin, yung sa bahay namin, pinagbabato yung alde, may nagsiservice, nagpupuri. May isang tao doon, hallelujah. Luya, luya, gano'n siya ng gano'n, luya, luya. Hanggang sa isang araw, dumating, naging luya talaga yung kamay niya. Sa totoo lang, totoo yan. At meron pa, sa dagat-dagatan, isang patotoo din, ang isang nakasama kong pastor, pinabato yung church nila doon. Tapos yung C3 yun, sa may C3. Tapos nung ilang araw lumipas, nasagasaan naman siya ng truck, putol yung dalawang paa. Buti na lang, kinahabagan pa ng Diyos, nakapagbalik loob. Na-realize niya na maging ginagawa niya, nagsisi at Christian na siya ngayon. At may kaligtasan na siya. Eh kung kinuha siya ng Diyos sa kalagayan na yun, swerte niya pa, bakit? May nananalangin sa kanya doon. Yun ang totoo doon. Lord, patawarin mo yung tao na yun kasi hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Kinahabagan pa siya. Ama, binuhay pa siya para makakila. Na-realize niya kung bakit ginagawa ng mga tao na yun na magpuri sa Diyos. Kaya yung ginagawa niya na rin. Eh, masarap pala. Kaya tinuloy-tuloy nila. Ano? Kaya lang, sa atin na huwag na natin hintayin pang mangyari sa atin yung mga bagay na yan. Bago pa tayo magising. Sabi ng Hebreo 3:15, kapag narinig mo ang tinig ng Diyos, yung iyong puso, huwag mong patigasin. Bakit? Hanggat ang araw matatawag mo ngayon. Kasi mamaya, paglabas mo dyan sa pintuan na yan, iba na ang araw, iba na ang oras, iba na ang mga bagay na magaganap. Kaya ngayon pa lang, tanggapin na natin ang Diyos hanggat may pagkakataon pa. Kasi kaya nga nasabi ni Solomon, may panapanahon ng lahat ng bagay. At buti sana kung alam natin yung kaisipan ng Diyos, hindi natin alam. Diyos lang ang nakakaalam nun. Kaya nga hindi tayo binigyan ng karapatang saklawin yun para matakot tayo ang sumunod sa Kanya. Amen po ba? Yan. Sa akin, sapagkat nasusulat, akin ang paghiganti, ako ang gaganti. Sabi ng Panginoon niya, pag sinabi ng Diyos ito pa isang bagay na natutunan namin sa aming tinalakay sa Tabernacle. Ang ating Diyos ay si Yahweh. Ano ibig sabihin ng Yahweh? Wala si Brother Rudel, wala. Ano ibig sabihin ng Yahweh? Yan, ako ang Diyos na tumutupad sa aking pangako. Ako ang Diyos na pag sinabi ay gagawin. Lahat ng bagay na nakasulat sa banal na kasulatan, tiyak na mangyayari yan. Pag sinabi ng Diyos na kung aluin tinanim mo, yun ang aanihin mo.
hindi mo na mababago yan kasi it is finished, naganap na. Ano dapat mong gawin? Magpakumbaba, magsumamo, at umasa sa Diyos sa kanyang kahabagan sa atin. Kasi siya ang Diyos ay nasa taas, tayo nasa baba. Tandaan natin yan. Subalit kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo, kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon ay magbubunton ka ng mga baga sa kanyang ulo. Huwag kayong magpadaig sa masama, kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama. Amen. Yan. Huwag tayong magpadala sa masama. Ano ba yung masama? Yung nasa na naglalaban sa ating mga sarili. Yan yung sinasabi ni Pablo. Hindi ko ginagawa ang gusto kong gawin, kundi ginagawa ko yung ayaw ko. Kasi sa aking sarili ay may gumagawa ang kasalanan na nanatili sa akin. Kaya nga sabi ni Pablo dito sa Romans, kaya nga ialay ninyo ang inyong mga buhay bilang banal na handog, buhay at kaaya-aya sa Diyos. Pag sinabi mong inalay mo yung buhay mo, pinatay mo na yung buhay mo. Sarili. Pinatay mo na yung sarili mo kasi meron ka ng pinagbigyan nito, si Jesus, na ulo mo at ikaw ay bahagi na ng katawan. At sa bahagi ng katawan na yun, dapat nakakonekta ka doon at dapat ginagawa mo yung parte ng bahagi ng katawan mo bilang iglesia o church na pinili para mapagharian ng Diyos sa langit. Tama po ba? Tandaan niyo, walang mapupunta sa langit nang hindi church, nang hindi bahagi ng katawan ni Kristo. Yan ang totoo. Kaya bilang bahagi ng katawan ni Kristo, dapat meron tayong ginagampanan parte sa ating bahagi. At dapat na ipakikita natin yan sa gawa, hindi lang sa salita. Kasi hindi tayo tinuturuan ng Espiritu ng katotohanan na maging tamad. Kaya nga sabi rito sa Bible, magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Paubayan natin lahat sa Diyos ang lahat ng ating alalahanin. Kahit hindi niya pa tayo tugunin sa ating mga kahilingan, huwag tayong bibitaw. Kasi parte ng buhay natin yung bilang Kristiyano o bilang iglesia. Na ulo si Kristo, tayo ang katawan. Amen po ba? Yes. Palakpakan natin ang Panginoon. Yan. Pero yung makilahan ay na pagpala sa mensahe doon sa aming pinanggalingan. Isip nga namin, narinig namin yun. Parang ngayon lang kami na born again sa totoo lang. Ang dami naming maling mga paniniwala na pinakita sa amin sa turo doon. Kala namin tama na. Mali pa pala. Kaya ano dapat gawin? Makinig at magpasakop sa ating Panginoong Yesus at magsimula. Hindi para manghina, hindi para tumayo, bumangon at manatili sa hangganan sa paligsahan na sinalihan natin. Ayun, meron bang tanong tungkol sa ating tinalakay? Kasi Romans 12:1, ito yung pagiging iglesia. Ito yung pagiging church, pagiging born again Christian na tinatawag. At dito pinaniwanag yung pagiging Kristiyano. Kaya nga pamumuhay Kristiyano, pagiging bahagi ng katawan ni Kristo. May tanong ba? Huwag na ko lang intindihan lahat. Yun, salamat sa Panginoon. Kaya yun at patuloy natin aralin ito sa ating mga tahanan at panalangin lang natin na lubusan natin maintindihan ito para maging kapakipakinabang sa ating buhay, lalo na ngayon. Parang ang ano yung 2024, no? Parang malamya, no? Parang malamya, parang hirap, parang yung pagpasok ng taon, parang pagsubok agad yung naranasan natin sa ating paglilingkod. Kaya dapat makita natin yung spiritual, dapat yung spiritual natin paningin mapuksan para maging aktibo tayong iglesia na lumubuhay sa mundo nito. Amen? Yan. Okay. May tanong ba? May tanong? Wala na. Okay, sige. Okay. Sino yung mapupunta sa kaharian ng Diyos? Yung mga kabilang sa church, iglesia. Yan. Yung mga tunay na nagbigay sa Diyos ng kanyang buhay bilang banal na handog, buhay at kaaya-aya sa Diyos. Yan. Kaya yun, pag-pray natin yan, na tayo, sabi ron, nag-aralan namin, pag-pray natin lagi na talaga yung tunay na gospel ay talagang mapulpil sa ating mga buhay. Kasi yung dahilan kung bakit pumunta si Jesus para ipulpil yung pangako kala Abraham, Isaac at Jacob. Yan.
Kaya nawa mapulpil yung gospel sa ating mga buhay ng totoo. Kasi bilang buhay na handog, banal at kaaya-aya sa Diyos at ang susi, huwag tayo makiayon sa takbo ng mundo ito. Mag-iba tayo. Dapat si Kristo ang dapat nauuna sa lahat ng oras. Hindi ang ating sarili. Huwag tayong maghaka-haka ng ating mga kaalaman. Makinig tayo sa mga nagtuturo ng salita ng Diyos. Isa pa yun, advice sa amin doon, makinig kayo sa kanila. Pagkapat huwag nyo tingnan sila. Tingnan nyo si Kristo na bilang nag-uusap sa kanila na ituro sa mga tao. Yan. Purihin ng Diyos, panamukan natin ang Panginoong Jesus. Tayo manalangin. Lord, salamat Panginoon sa munting oras na iyong pinagkaloob sa amin na bagamat napakaiksi, Panginoon, nawa ito'y sumapat upang mas higit pa namin maintindihan ang iyong banal na salita. Nawa, magkaroon pa kami ng mga pagkakataon na kami mag-aaral nito, Panginoon, upang malagana nawa ang iyong pagpapalang buhay na masagana sa amin, Panginoon. Salamat, patuloy mo kaming baguhin sa lahat ng pagkakataon. At patuloy mong gawing humble ang aming mga puso, Panginoon, upang mas higit namin maunawaan ang iyong salita. Gabayan mo kami sa aming susunod na gawain. Ikaw ang may taas na maparangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Tayo magsiyar na, tayo magpupuri na sa